ay maraming kaso nakapila kay VP Sara, no? Ang dahil niyang kaso at hindi natin masasabi na naku, yari ka, Jaime. kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso. Nakita naman ninyo sa COA, isang katutak pa ang kaso sa COA. Sara, binubuking ka ni Jaime. Yari na naman, ipi-play ko to para paliguan to ni Basti ng mura. Allowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan on appeal before COA Commission. May 3 petisyon tungkol sa confidential funds sa Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceedings sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. So hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. Takbo. Ano tong ginagawa mo, Jaime? Ano ba to? Minsan matino, minsan buang. Anyway, sarili naman niyang pinapahamak niya. Kung may anomalya man. Talagang maimbestigahan to ng todo-todo. Meron pang DOJ criminal complaint. Tapos meron pang, di ba ito yung grave threat, inciting to sedition. Chinecheck ko eh. Kasi yung iba sinasabi, makakaligtas, makakalusot. Hindi naman, wala naman lusutan. Alam naman natin ang ending ng impeachment, di ba? Magpipila pa rin ang kaso. Eh, ang totoo, may kaso na eh. So para sa inyo, yun ang mas tamang step or... Well, sa ngayon, unless mag-umpisa na naman ang panibagong impeachment. Pero ma'am, kasi... Ayun, ito palang ibig sabihin ni Jaime. Huwag tayo mag-impeachment. Ito naman yung tamang procedure. Marami namang kaso si Sara, patong-patong. Pila-pila yung kanyang impeachment, yung kanyang mga kaso. 'Di ba? Ito yung tamang procedure. Huwag na tayong mag-impeachment. Kala ko pa naman kakampi ka na ng bayan, Jaime. Kukumbinsihin mo lang pala kami na huwag nang mag-impeachment. Kasi kawawa naman si Sara. Ang dami niyang kaso eh. May mga sinasabi rin na pag hindi nag-impeachment trial, that would deprive the Vice President of her opportunity to defend herself dun sa mga allegations. And sabi din naman niya, handa siyang humarap, gusto pa nga niya ng bloodbath. So why deprive her of that? Oo nga. Ang sa akin naman, walang kinalaman sa pakiramdam o nais ni VP. Ang sinusundan lang natin yung batas. Para sa akin, mali yung pagpapadala rito. Invalid na kagad. Kasi 4 na complaint. Bakit inupuan? Yun. Kayo naman eh. Binabanggit niya po na isang katutak ang mga pending cases ni Sara. Meron sa DOJ, meron sa COA, di ba? Patong-patong yung mga kaso niya. Para maawa naman na tayo, wag na nating i-push yan. Lalo na yung impeachment, 'di ba? Hayaan na lang na harapin lahat ni Sara 'yon. Ayos Tama nga yung sabi ni Jaime. Lahat naman sila naghahanap ng Jaime solusyon diyan sa impeachment. Kasi pang impeachment ay isang problema na kailangang masolusyonan, 'di ba? Para mapagtakpan ang kanyang BFF. Yung 3. Ma'am, may tanong lang po ako. Pareho ba kayo nagnanakaw? Tapos magtututuro ngayon. Hindi naman yata tama yun. Ma'am, yun ba yung practical way out of this? na yun, makita na invalid siya? I'm not really looking for a way out because like I said, there will be no way out. Accountability will remain and responsibility will have to be assigned. If there's any malfeasance, misfeasance, nonfeasance, if there's any criminal act involved, certainly COA, the Supreme Court, the DOJ will get to the bottom of it. Tanong lang naman no? Kung nagnanakaw din ba sila. Kasi yung kapansin-pansin po, yung mga magnanakaw, yun yung mga nagtatakipan di ba? Yun eh. Pagtakpan mo ako, tapos ako naman bahala sa'yo. Ganun eh. Nakapansin-pansin, bakit parang puro pagtatakip ang ginagawa nito ni Jaime kay Sara? Diba? Kaya so gagamitin pa na pananagutan niya, accountability, yan, wala namang nakakatakas. Sus! Sabagan lang mga kaso natin dito. Depende kung sino yung nililitis.
kapag kabigating tao nga, 'di ba? 100 taon bago matapos yung initial investigation ng piskalya. Hanggang piskalya lang ang kaso. Pag dinesisyonan, dismiss pa. Oh. Ay nako, loko-loko talaga itong mga to. Kung panahon ni Duterte, walang second chance. Ngayon, pag mayaman, kalimutan na lang. Diba? Ay hindi, iba naman nung panahon din ni Duterte. Sa impeachment kasi may public viewing. Pero mga criminal case kasi hindi open to public. That is right. Diba? Kaya nga sinasabi natin, kailangan magkaroon tayo ng impeachment. Wala kaming pakialam na hindi kayo, wala kaming pakialam kung hahatol kayo ng naaayon sa mga ebidensya. Hindi naayon sa inyong konsensya, wala kayo nun. Diba? Ang mahalaga sa taong bayan ay maipakita ng prosecution panel at ng defense team ang kani-kanilang mga ebidensya at depensa. And then sa 2028, doon tayo magkakaalaman kung magpapakatanga ang taong bayan na sa kabila ng mga ebidensya na sabi ng prosecution ay napakalakas. At kung wala namang ebidensya, hindi ba't marapat na malaman ng taong bayan na malinis naman pala si Inday, wala naman pala itong ginawang kabalbalan, hindi pala totoo yung mga bintang sa kanya, yung mga ebidensyang nabuo, nalikom ng House Committee on Accountability, good governance and accountability. Pero may trivia ako sa inyo mga kapatids. Alam nyo ba na yung committee na nag-imbestiga kay Sara tungkol dyan sa confidential funds, parehong committee ang nag-investigate sa kanya noon pong pinakialaman niya ang tobacco excise tax. Na ginamit niya yung pondo na galing sa mga buwis ng mga tobacco products. Ginamit niya nung gobernadora siya sa kanyang mga pet projects. At ang ending, nagkaroon ng may mga na-deprive kasi pantulong yon sa mga magsasaka. Ang problema, yung pet projects niya, doon niya ginamit ang pera.